Sa mga hindi makabiyahe dyan ng walang dalang plastic o kaya naman sa mga iwas na talaga sa makahabang road trip, huwag po kayo mag-alala, hindi po kayo nag-iisa. Marami ang nakararanas ng tinatawag na motion sickness. Nangyayari yan kapag nalilito ang ating mga senses dahil hindi tugma ang nakikita ng mata sa nararamdaman ng katawan. Aba, kapag iba ang pinapakita sa tunay na nararamdaman, nakakahilo talaga yan. Ang vestibular system kasi ay nasa loob ng ating tenga, responsable po yan sa pagbabalanse ng ating katawan. Dito rin nagmumula ang mensahe papunta sa ating mga utak tungkol sa nangyayari sa paligid. Kung tayo ba ay gumagalaw o nakahinto o kung tayo ay nakahiga o nakatayo, kaya kapag tayo ay nakasakay sa umaandar na sasakyan, minsan ay nagdudulot ito ng pagkahilo o sakit ng ulo. Isa sa bawat 3 tao ang maaaring makaranas ng motion sickness. Pero mas karaniwan ito sa mga batang edad 2 hanggang 12, pati na rin sa mga babae lalo na kung buntis. Ilan din po sa mga maaaring sanhi nito ay kapag mayroong family history ng motion sickness, pag-inom ng hormonal birth control pills, pagkakaroon ng inner ear disorders at sa mga babae naman tuwing mayroong menstrual period. Hindi lang naman po ito sa sasakyan nararanasan. Maaari din itong maranasan kapag sumasakay tayo ng ride sa mga amusement parks, panonood ng pelikula at paglalaro ng video games. Mas natitrigger ang motion sickness kapag iniisip natin ito. Ang dahilan naman kaya mas mabilis tayong mahilo kapag nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan ay dahil mas maalog dito. Kabilang sa mga sintomas ng motion sickness ang pagpapawis ng malamig, matinding pagkahilo, paglalaway, pamumutla, kawalan ng gana at nausea na mayroong kasamang pagsusuka. Pero relax lamang mga kapatid, maaari po natin itong maiwasan sa tulong ng paghinga ng malalim habang sinusubukang magbilang ng pabaliktad mula sa 100. Makatutulong din ang pagpikit at pag-relax para hindi mahilo sa biyahe. Iwasan din po ang pagbabasa habang nasa biyahe dahil lalo tayong mahihilo at mas mataas ang tsansang masuka. Huwag ding uminom, manigarilyo at kumain ng marami bago bumiyahe. Kung hindi naman po ito effective para sa inyo ay mayroon ding mga gamot na maaaring ireseta ang inyong mga doktor tulad na lamang ng antihistamines, anti-vertigo drugs at pati na rin po mga skin patches. O, alam na ang mga gagawin sa susunod mong biyahe ha? Basta enjoyin mo lang ang tanawin at travel safe. At kung may nais pa kayong i-ask Doc Dex dyan, i-comment o i-message lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.